12:45 na po tayo ng tanghali. Hatid sa atin ng Doc Herb. Ang Doc Herb Vitamin C Gold, ang Doc Herb Capsule 700 milligrams, at syempre ang Doc Herb Coffee. Available po yan dyan sa Doc Herb Center sa Saranay District. Sige, at ang ating mga field reporters ay nariyan sa isang event ng ano ito, Nutrition Month celebration eh. Iba't ibang putahe tinampok ng mga mommies and daddies ng mga mag-aaral sa Santo Niño Starbright Elementary School sa Cooking Fest bilang pagdiriwang sa Nutrition Month ngayong July. Ayan, kasama natin si Army na wow, ang sarap naman, ang iinggit. Malinaw po ba ako? Yes, linaw. Loud and clear. Yes. Loud and clear. Uwian mo ko niyang ayan sinisip-sip mo. Ito ay avocado shake na gawa ng grade 2 parents. Yan. So, eto, nandito ako ngayon sa loob ng opisina ni, live tayo ngayon dito sa loob ng opisina ni Ma'am Luna Jacoba ng Santo Niño Starbright Montessori School, kung saan ginaganap ngayon yung first day ng kanilang Nutrition Month celebration. Dito sa Nutrition Month celebration nila, itinampok yung Cook Fest na pinamagatang anong title? Ang galing ng Mommy and Daddy Cooking Festival. So, dito sa part na to, itong first, dalawang leg. O, diba? Dalawang leg, dalawang klaseng cook fest. Bukas, gaganapin nila yung para sa grade 4 hanggang grade 6. Ngayon, at yung magluluto doon ay yung mga estudyante mismo. Pero ngayon, ang itinampok ay yung mga magulang, nung nursery hanggang sa grade 3. So, kanina, umikot tayo, kung napanood ng mga viewers natin at mga followers yung live ko kanina, i-feature natin yung bawat isang table. At dun sa Cooking Festival Contest, ginudge yung mga contestants sa nutritional content. Syempre, dahil nutritional month ngayon, nutrition month, 35% yung nilalaman at kung gaano ba kasustansya yung kanilang luto. Pangalawa, yung palatability. So, ibig sabihin, yung lasa, kung siya ba ay patok, hindi lamang sa mga matatanda, kundi ganun din sa mga youngsters natin o yung mga bata na talagang minsan ay napakahirap naman talagang pakainin at napakahirap mag-isip kung ano ang klaseng pagkain ang iluluto mo para makakain sila. 30% po yan. At yung manner of preparation, syempre meron tayong silent judge kanina, si Arlea, yung our very own cook natin, na umiikot kanina kung papaano, at yours truly din pala judge, kung papaano nila piniprepare yung kanilang mga pagkain. Hindi lang yan dun sa itsura ng plato, hindi lang yan dun sa itsura ng laman ng plato o dun sa plating, kundi yung linis at secured yung mga ginagamit ng mga pangluto, panghiwa ng mga gulay at yung mismong nilulutuan. Tapos 20% yan. At syempre, yung preparation ng finished product, so meron silang kanya-kanyang mga table kanina kung saan ipinresent nila yung kanilang mga iniluto. Nung umiikot tayo kanina, iba't ibang klaseng mga putahe yung ating mga na-encounter. At kahit nandito tayo sa Pilipinas, meron yung mga contestants from different countries, Iba't ibang mga klase ng pagkain. May Oriental, merong Middle Eastern, merong Western, at syempre meron din nagluto ng Pinoy na klase ng pagkain. Yung nursery kanina, ang pinrepare nila ay teriyaki vegetable stir fry at yung smoked Rusmandi na iniluto ng isang Pinay pero nakatira na siya sa Saudi Arabia. 30 to 35 years na daw siya doon at
umuwi siya dito para lamang magbakasyon. Doon naman sa kindergarten, ang tinampok nila ay yung kanilang Filipino style na klase ng pagkain. Fried fresh tilapia, no? At na may soy sauce. Tapos nag-prepare din sila, ito paborito mo, inangit, Ma'am G. Inangit. Inangit at saka bilo-bilo. Di ba? So yan yung sa kindergarten. Ito namang sa grade 1, ito yung sa western na kind ng pagkain na yung beef broccoli at kani salad. Ay, Japanese pala yun, ano? Yung kani salad. Meron ding nag-prepare ng chicken biryani na isa namang Indian food, no? At meron ding kare-kare. Pata kare-kare. Yun. So, iba't Sarap ibang klase naman, nagutom ako. kombinasyon. Kaya nga, tapos iba pa dyan yung kanilang mga dessert, no? May nag-prepare ng pastries, yung tinatawag nilang crowfulls, cronut na may waffle sa ibabaw, di ba? Ang sarap. At meron din yung vegetable salad at saka yung kanilang ano ba yun? Yung dragon fruit juice. Tapos meron din tayong natikman na buko lychee, no? Hindi siya yung buko pandan, kundi buko lychee. Lychee yung inilagay niya, no? Kaya nakakatuwa yung mga mamis natin na very creative and at the same time bigay todo pagdating dun sa mga activities nitong eskwelahan. At ito nga, sa likod ko, makikita ninyo, nakasalukuyan na kaming nagse-taste test at nagja-judge na kami kung ano-anong mga observations namin habang tinitikman at kinakain namin yung kanilang mga ipin-prepare na pagkain. So hindi pa pala tapos ang kung sino ang mga winner? Wala pa, hindi pa natin natatali kung sino yung mga winner. Pero alam mo, walang tulak kabigin dito sa ating mga contestants. Parang so lahat ang hirap mag-identify ng first prize, second prize, at third prize. Ito nga, habang nabubusog kami, nahihirapan din naman kami kung paano namin i-judge. Ayan. Kaya mahalika na dito, Ma'am G. Tulungan mo kaming mag-judge. Ay, kaya niya na yan. Si Ma'am Luna, interview nga natin ng very light. Ito si Ma'am Luna na. Hello, Ma'am Luna. Ano yung kakaiba dyan sa Cook Fest nila? Sa totoo lang, Ma'am G, yung mga ibang minuto ng mga mami dito, nakakagulat, katulad ng biryani. Ngayon lang ako nakakain ng biryani, naririnig ko siya. Pero ngayon lang ako nakakain ng biryani. No, tsaka na-amaze ako sa rice ng, yan, yung biryani na yan. Basmati rice. No, tapos ang mahal pala per kilo ng basmati rice. Yung tinanong namin yung isang parent kanina, 188 per kilo daw. Tapos na-amaze ako dun sa itsura kasi long grain siya talaga. Kala ko nga pinagpupreso na ang grain noodles na white. Pero rice pala talaga siya. Yan. Tsaka dalawang klase yung basmati. Ay, basmati. Yung isa, Busmandi. Yung Saudi Arabia. Tapos yung isa ay biryani. Pero magkaiba ng lasa. Magkaiba. Yung isa, maraming spices. Pero yung isa, parang makakain talaga ng mga bata. Parang sinain ng dusa, pero so, dapat pala ang isa sa mga criteria dyan yung taste ng bata kung magugustuhan niya. Kasi hindi yung matatanda. Pero syempre, parang dito kasi, syempre, parents yung nag-prepare. So, siguro, syempre si parents, kailangan mag-prepare siya na magugustuhan ng mga bata. Tingin pa namin marami di ba yung magugustuhan ng mga bata. Kasi, lalo na, for example, kanina nagtatanong ako yung broccoli. Sabi ko, di ba, dati kasi pag nakita nila yung broccoli, itsura ng broccoli, parang napaka-scary yung itsura. Pero sabi ko, isa sa mga mamis dito sa akin, na yung may mga bata daw na napapanood nila sa YouTube, na may mga kumakain ng broccoli.
So, nagagaya Okay. sila na Mm. kumain ng broccoli. So, sabi ko, Mm. meron din naman palang magandang dulot ang social media. At Mm. pagka simple lang yung luto, katulad nun, diba, stir fry lang, tapos may butter, o, di ba, masarap na rin kasi yun. Yun. Oo. Kaya Yung medyo sikat ang broccoli nila. sino yung nag-arrange ng table na merong, ano ba yung pinya ba yung ginawa niya? Makakain din ba yon? Yung magandang arrangement kanina. Yung pinya yun, parang pakwan yun, ano? Pakwan. Yung na ina-interview natin, si Sir Raj, siya yung Indian na nag-migrate ba ang tawag doon? Na lumipat dito sa Pilipinas from Singapore, doon siya nag-work. Matagal siyang chef doon, kaya magaling siyang mag-carve. Oo. Yan yung isa sa mga talents niya doon. 30 years siyang nag-chef doon at doon na niya nakilala yung asawa niya na Pinay din. At yung mga anak, dito nag-aral sa Starbright. Wow, Montessori oo nga school. eh. So, So, iba-ibang nasyon pala ang nag-aaral dyan sa Montessori. Sorry, kaya nga, para international ba yan, ang peg? Eh, so, sabi ko sa akin kanina, pinakita niya sa akin yung mga parang roast na ginawa niya gamit ng carrots, patatas. Tapos sabi niya sa akin, ito gagawin ko tong bouquet mamaya. Kaya nakita mo, pinakita kong bouquet na parang may carving na parang pinya. Ano Ayun talaga yun. Pagkain pala yun. Pagkain yan. Oo, Pakwan niya. galing-galing. Watermelon, ako na mahaba. Tapos, ano lang niya, kinarve niya. Kaya nakakatuwa. Oo. Tapos, vlogger siya. Pero hindi siya vlogger ng pagkain. Kasi sabi niya, iniwan ko lang yung pagiging cook at sa buhay ko sa pagkain. Ngayon, nag-vlog siya naman ng mga destinations dito sa Pilipinas. Yes. So far, wala pa siyang nabibisita sa Nueva Ecija. Kinuna niya yung mga medyo malalayo. Like, I think Palawan, Bohol, gano'n. Pero sabi ko, pag nandito ka sa Nueva Ecija, marami din dito. I-share namin yung vlog mo sa mga destinations dito sa Nueva Ecija. Sige. Ayan. Okay. Ayan. Thank you, Thank you, Ma'am Luna. Congratulations to sa mga mami. Yes, yung mga Sa mga mommy and mami daddies sumali, na nag-effort nakakatuwa. magluto. Kaya 100% na sila para sa akin. Chat! Lahat sila wagi. Lahat Lahat sila sila panalo. mag- oo. Okay. Effort. Oo. Okay. O, sige.